Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, arestado ang isa umanong supplier ng illegal na droga sa ilang lugar sa Tondo, Maynila. Ang suspect nahulihan din ng baril, mga bala at granada. Saksi si Darlene Kai, exclusive. Nagbangka pa ang mga operatiba ng Delpan Police Station Drug Enforcement Unit para makapunta sa Isla Bungad sa Isla Puting Bato, Tondo, Maynila pasado alas 4 kaninang madaling araw. Para yan maikasa ang buy-bust operation laban sa isang tulak umano ng droga. Mahirap puntahan ang lugar kaya hindi rin daw naging madali ang operasyon. Nandito kasi sa dulo ito, and before you can approach this area, marami kang madadaanan ng mga ibang mga bahayan pa na pwedeng makapagbigay ng signal dito sa ating suspects. Nang magpositibo ang operasyon, agad inaresto si alias Boss, 33 taong gulang. Mag-iisang buwan pa lang din siyang nakalaya. Previously na siya na nahuli nga sa violation ng illegal drugs, ano? At the same time, tawag dito, minomonitor kasi bumalik siya. Kaya matagal nang minaman-man nito, meron tayong mga assets na tinuturo na ito yung bumalik siya sa dating pagbebenta ng illegal na droga. Base sa investigasyon ng pulisya, si alias Boss daw ang nagsusupply ng illegal na droga sa Isla Puting Bato at iba pang bahagi ng Tondo. Nakuha sa suspect ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na mahigit 700,000 piso ang halaga. Nakuhanan din daw siya ng isang 9mm pistol, mga bala at isang granada. Kasama rin siguro dahil marami siyang malaki-laki na rin yung hinahawakan niya na illegal drugs. So, siyempre pag nakuhanan tayo ng ganyang klaseng firearms, no? Armed and dangerous siya, kaya kailangan talaga siyang hulihin. At yun, mabuti na lang at nahuli natin para hindi na siya makapagbenta at hindi rin niya magamit itong nahuling baril sa kanya. And of course, yung handgrenade. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa korte na lang, ma'am. Huwag na naman. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Tinutugis na rin daw ang iba pang kasamahan ng suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Nasagip mula sa prostitusyon ng 4 na dayuhan at 7 menor de edad na Pilipino. Nasa likod umano ng nabisong pambubugaw ang mga Chinese at Russian organized crime group. Saksi, si Oscar Oida. Trabaho ang ipinangako, pero sa prostitution pala ang bagsak ng 3 Russian at isang Kazakhstani na nasagip ng NBI Cybercrime Division. Nakapasok daw sila sa bansa gamit ng tourist visa. They are victims of unethical recruitment. Pinangakuan sila ng trabaho, at the same time, pagdating dito, in-exploit yung kanilang person. Nailigtas din ang 7 minor de edad na Pilipina. Yung 7 Filipina minors ay binebenta nila for sexual favors, 5,000. Pero itong Russian at saka Kazakhstan, binebenta nila for 45,000. They are selling them through internet. 4 na Pilipino ang naaresto sa entrapment operation sa isang condominium sa Quezon City. Hina-house po itong mga victim natin doon. At the same time, doon na rin yung services ino-offer. Sunod namang dinakip ang isa pang Pilipino at isang Chinese sa harap ng isang hotel sa Parañaque. Nirimit nung mga bugaw yung supposedly na kolekta nilang bayad sa mga operatiba natin. May operatiba tayong nagpanggap na kliyente and then binayad nila yung ano natin, yung mark money natin. Itong mark money natin, trinace natin, it was remitted dito sa isang Chinese at saka sa Pilipina na girlfriend niya. Ayon sa NBI, ang mga naaresto ay hawak umano ng malalaking Chinese at Russian organized crime groups na nagpapatakbo ng sex ring sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia hanggang Middle East. Sinubukang makuhanan ng pahayag ang mga suspect pero tumanggi sila. Mayroon silang group na mga human traffic persons dadalhin sa Pinas. After 2 to 3 weeks, ililipat naman nila yung grupo na yan, either Thailand, Singapore, Dubai, China. So may ibang grupo na naman napapalit. So parang umiikot to para hindi magkaroon ng familiarity ng mga human traffic victims natin. Na-turn over na sa DSWD ang mga menor de edad na biktima, habang ire-refer naman ng NBI sa Bureau of Immigration ang mga na-rescue na dayuhan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong
Saksi! Sa July 15, magiging epektibo ang aumento sa sahod para sa minimum wage workers sa Metro Manila. 35 pesos ang dagdag kada araw, kaya mula 610 pesos, magiging 645 pesos ang sahod ng mga manggagawa sa NCR na nasa non-agricultural sector. Hindi nito saklaw ang mga retail at service establishment na hindi hihigit sa 10 ang empleyado. Nalilita naman ang ilang labor group sa wage hike. Ilan sa kanila, iginiit na 150 pesos wage hike ang dapat ibigay. Pero sabi ng Wage Board, ibinatay nila ang aumento sa inflation at gross domestic product ng NCR. Malayo na rin daw ang minimum wage sa 452 pesos na poverty threshold. Patay ang mag-ama sa Batangas na sinaksak umano ng kanilang kamag-anak. Isang babae naman ang sugatan sa pananaksak ng kanyang ama sa Pangasinan. Saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV. Nagtamo ng sugat sa ulo at kanang kamay ang 33 anyos na babae sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang may gawa raw nito sa biktima, kanya mismong ama. Base sa investigasyon, may dalang patalimang suspect nang pumasok sa kwarto ng biktima. Saka siya sinaksak. Nakatakbo ang biktima na isinugod sa ospital ng mga kapitbahay. Ang ugat daw ng krimen. Kasi halos hindi na umuwi kasi yung anak na ayun, doon na yung naging ugat ng kanila. Pag hindi nila pagkakaintindihan na mag-ama. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil nagkamali lang ako. Saka nagalit ako doon sa palaging pumupunta sa kabila. Kaya ayaw kong ganoon. Kaya sana mapapatawad niya pa ako dahil mahal ko yung anak kong talaga. Mahaharap ang suspect sa reklamong frustrated parricide. Na-recover din ng mga otoridad ang ginamit na patalim na mahigit 10 pulgada ang haba. Sa kamay naman ng kaanak nagtapos ang buhay ng mag-ama sa Nasugbu, Batangas. Base sa investigasyon ng Nasugbu Police, nagpunta ang asawa ng 60 anyos na biktima sa bahay ng nooy natutulog nitong pamangkin at isinumbong ang ani ay pambubugbog sa kanya ng biktima. Kasunod daw nito ang lasing na asawa na may hawak-hawak pang kutsilyo. Dito na raw nagpambuno ang suspect at ang biktima. Sinaksak po nitong si yung suspect pero hindi po natamaan, nakailag po. Naagaw po nung suspect. Nung maagaw po, doon na po sila nagbuno uli. Nasaksak po ng suspect yung si biktima. Nagugulong po kasi sila eh. Nung nagugulong na po sila, tapos sa pagbubuno, napapasaksak na po yung gamit na kutsilyo. 2 tama ng saksak sa tiyan ang tinamo ng 60 anyos na biktima at isa sa may dibdib. Ang 28 anyos na anak ng biktima na umawat lang daw, nagtamo rin ng saksak sa tiyan at palad nito. Dead on arrival sa ospital ang ama, habang nasawi ang anak habang ginagamot sa pagamutan, ayon sa pulisya. Sumuko naman ang suspect sa isang konsehal ng barangay at nasa kustodiya na ng pulisya. Hindi po sila willing mag-file ng kaso doon po sa suspect. Sabi po kasi kung hindi po daw siya natulungan ni suspect, baka po daw siya ang patay. May ito po daw kasi yung asawa niyang ito, papagpulasing. Lagi na raw po siyang sinasaktan ito talaga. Para sa GMA Integrated News, ako si Russell Simorio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, patay ang 2 taong gulang na lalaki sa Cagayan de Oro City matapos siyang mabanlian ng bagong kulong tubig. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Sa mga masasayang larawan na lang, aalahanin ni Lola Rosa ang kanyang 2 taong gulang na apo na si Cody. Aksidente kasing nabanlian ng kumukulong tubig ang bata na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kwento ni Lola Rosa, nagpainit ng tubig ang ama ni Cody para sa kanyang gatas. Pagkalagay ng tatay ng mainit na tubig sa ibabaw ng mesa, saka nangyari ang insidente. Ingon niya nga, kuwan pa niya, hawa di ako di kayo mapasok ka, anak. Na, ingon man siya, paglingi niya, dito nakasabi sa iyang ulo. Haris ang naong nire-dapitas ng tubuko. Batid na ng ina ng bata ang nangyari kay Cody. Ang masaklap, hindi siya makakauwi sa Pilipinas dahil bagong OFW pa lamang. Nautanta nga, sa may iyang pasensya ako namin nga mga kuan kay dili man ginato mahilikayan ang kay kuan na malinaw lang tayo sa iyang lakaw sa iyang kuan kay
mangini na mahimo sa iya kay iya aksidente na manginahitabo. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Siyam na Chinese national inaresto sa Parañaque Fishport ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines. Sit down. ID. You have passport? Hindi dokumentado ang 5 sa kanila habang 4 ang may passport at working visa. Pero ayon sa BI, kahit nakarehistro magtrabaho ang 4 sa isang engineering firm sa Pasay, posibleng nagtatrabaho rin sila sa mga barko sa dredging site sa Manila Bay na paglabag sa kanilang visa. Bukod dito, doon sa pabalik-balik nila, ilang beses pa po silang nakitaan na may kasamang mga babae na maaring nagkakaroon ng mga kakaibang activities. ayon sa Bureau of Immigration, matagal nang tinitiktikan ng ahensya ang mga aktibidad ng mga Chinese nationals sa baybayin ng Manila Bay. Ang isa sa mga nahuli na kuhanan sa surveillance na nakasuot ang tila uniforme ng sundalo. Inaalam pa ng BI kung uniforme ito ng Sandatahang Lakas ng China. Nakadetain ng Siam sa Kampagong Diwa sa Taguig. Ilang pribadong eskwelahan mula basic hanggang high education humaling na makapagtaas ng 3% hanggang 12% sa matrikula ayon sa COCOPEA, Coordinating Council of Private Educational Associations Incorporated. Nangangalap pa ng impormasyon ng DepEd tungkol dito at hindi pa raw ito tinalakay ng Commission on Higher Education sa kanilang Commission on Bank. Nagsumite na rin daw ng mga rekomendasyon ng COCOPEA kay Pangulong Bongbong Marcos sa magiging susunod na DepEd Secretary kapalit ni Vice President Sara Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nagkomento tungkol sa plano ni dating Senadora Leila de Lima na magsampa ng kaso laban sa kanya matapos mapawalang sala sa lahat ng kanyang drug cases. Ayon kay Duterte, kailangang irespeto ang naging desisyon ng korte sa mga kaso. Dapat din daw itong ikatuwa dahil gumagana ang demokrasya sa bansa. Payo niya kay de Lima, find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Sa ikatlong sunod na linggo, may oil price hike na naman bukas. 95 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina at 65 centavos naman sa diesel. At ang kerosene tataas din ng 35 centavos kada litro. Tumaas din ang LPG ng Petron, 55 centavos per kilo. At katumbas po yan ang magit 6 pesos na dagdag sa kada 11 kilogram na tangke. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.